So ngayon yung topic natin, selectors. Hindi nyo pa alam, may tatlong uri ng simpleng selectors. May element, may class, may ID. Malalaman nyo ngayon bakit gumagamit ng selectors. So gawa muna ng structure ng HTML. Halimbawa gusto ko ng tatlong box. Gamit ako div na lang. Div tag. And may tatlong div na tayo. Tignan natin yung resulta. Ayan, wala pa tayo nakikita kasi nga wala pa silang style. Ang div kasi pag nilagay mo wala pa silang laman. Pag wala silang laman, wala silang width, wala silang height. Parang isang dot lang sila na hindi nakikita. Ito example natin. Ayan na. May laman ng isang div. Pero gusto ko lang box lang, square. Pwede kong stylean sila. Lagyan ng style. Set ko yung height tsaka width. Kaso, paano ko select lang to? Itong tatlong div. Pwede akong gumamit ng by element. So, anong element nila? Div. Nakalagay, di ba? Ayan. So, gamit tayo div. Tapos, open close brackets. Tapos, set muna natin border para makita nyo. 2px solid red. Ayan. Nagka-border sila. Pero wala silang laman. So, para maging square sila, maging box, set yung height tsaka width pantay. 200 pixel na lang. Tapos, 200 pixel. Ayan na. Tatlo sila. Box na sila. So, ginamit ko by element selector. Na-select silang tatlo. Kasi, tatlo silang div. So, isa na yun. Isang selector na yun. By element. Paano? Pag gusto ko, etong gitnang to, ito lang, background green na kulay. Paano ko isa-select? Siya lang mag-isa. Pagka gumamit naman ako ng element tag, sa pa, background green. Tatlo sila na nalagyan ng background color. O kaya, pwede ko lipat dito. Burahin ko na to. Ayun pa rin. Tatlo sila nalalagyan. Kasi nga, pareho silang div. Div lang in-specify natin na selector. Pag gusto ko isa lang, pwede akong gumamit ng ID, attribute, ID selector. Sa loob ng, ayan, pwede nyong, ulitin ko. Pagka maglalagay kayo ng ID, ng kahit anong attribute, space, tapos type nyo kung anong attribute. Ayan, kunya, ID yung gusto ko. Tapos sa loob ng close and open quotes, kayo na bahala kung anong pangalan. Kunyari, box 2. Ayan. Tapos, pag i-select nyo yung ID, di ba pag div, kukopihin lang natin. Div rin lalagay. Pag ID, box 2, hindi siya gagana. Hindi siya pwede. Kahit lagay pa natin dito. Lagyan natin ng background color. Wala siya. Kasi kailangan pa ng pound sign ng hashtag. Kasi nga, ID siya. Ayun yung pang identify na ID attribute to. So ngayon, tingnan natin yung resulta. Ayan. Siya lang yung nalagyan. So, ayun yung ID. Natutunan niya ng ID pati by element ng selector. Ngayon, paano kung gusto ko ito, kulay blue, pati ito, yung pang-una, pati pangatlo. Pwede akong gumamit ng ID rin, kasi gagana rin yun. Isang ID for multiple elements. Bale pare sila.
Kunyari, ito ID, box 1, kunyari, tapos ito box 1 rin. Box 1. Tapos, pag magsiselect ka ng ID, pound sign muna, tapos, pangalan ng ID. Background color, blue. Gumana siya. Kaso nga lang, hindi siya best practice. Ang rule, dapat pagka ID, unique lang siya, pang isang element. Kasi pagka dumating na kayo sa client-side programming, kunyari JavaScript, yung selector dun, magre-return, pagka ID sinelect nyo, tas kinuha nyo by function, i-return niya lang yung pinakauna niyang nakuha na ID, pagka by ID na sinelect nyo. Kaya ang best practice, pagka multiple na element is class, gamit ng class. So, print ko muna. Parehas na siya. Pagka maglalagay ng class, space, tapos class, box 1 na lang. Pagka class naman, hindi siya pwedeng plain lang. Katulad ng element. Kasi nga, hindi naman siya element. Attribute siya. Ito, try natin. Para pakita ko. Ayan, hindi siya gumana. Kasi nga, hindi siya element. Kaya hindi siya pwedeng plain lang. Na walang pang identifier. Di katulad ng ID. Kailangan pa ng pound sign. Pag class naman, dot ang kailangan. Period. Tuldok sa umpisa. Ayan. Save ko. Tapos, tignan natin. Class box. Mali pala ako. Ayan. So, pakita ko lang yung kanina. Kanya, alisin ko. Wala siyang identifier. Ayan. Hindi siya gumana. Kaya ang class, kailangan ng dot pagsiselect nyo. So, ayun. Yung tatlong uri ng simpleng selectors.